Martes patungkol dito. Aha. Kasama na po rin paghahanda sa lindol. Oh, that's good. Ano po ang communication protocol natin tuwing may sakuna? Paano ba natin masisiguro na talagang maipapaabot sa publiko itong mga mahalagang babala natin pagdating ng mga ganitong may bagyo? Mayroon po kaming ginawang information kit na isinali na sa Tagalog at ito po ay nasa final stage na ng editing at ito po ay pinapakalat na rin po namin sa Regional Disaster Risk Reduction Management Council na pwedeng magamit ng kapisanan ng broadcasters ng Pilipinas tungkol doon sa iba't ibang paghahanda. Simple lang po ito, nilalaman lang ito yung mga precautionary tips sa multi-hazard kung lindol, pagbaha, pagguho ng lupa. At mayroon pong mga contact numbers ng mga agencies patungkol sa first response po sa likuran ng mga precautionary tips. Kailangan lang ho talaga laging I am ready. Opo, ready po tayo ngayon, lalong-lalo na tungkol sa pag-ulan at sa pagbaha. Kasama po natin ang Metro Manila Development Authority, lalong-lalo na po sa Kalakhang, Manila. Alright, Ginoong Olet, maraming salamat at magandang umaga. Thank you, Rhea. Salamat din po. Edgardo Olet, ang Chief of Operations ng NDRRMC. Sa ibang balita, nagdesisyon na si dating Chief Justice Renato Corona na wag nang iapila sa Korte Suprema ang guilty verdict ng Senate Impeachment Court. Nais daw ni Corona na isara na ang kabanatang yun at magpatuloy na lang sa kanyang buhay. Narito ang report ni Tina Panganiban Perez. Guilty as charged. Kahit pa masakit daw na maitala sa kasaysayan, bilang kauna-unahang mataas na opisyal ng gobyernong nahatulang guilty sa isang impeachment trial, handa na raw si Renato Corona na umusad mula sa yugtong ito ng kanyang karera. Sinabi niya in these words, no? He considers it as a closed chapter na sa kanyang buhay at siguro ay ang pag-iintindi ko doon is he will be venturing in other activities. He's moving on, moving forward. Kaya raw pinili ni Coronang wag nang questionin sa Korte Suprema ang guilty verdict sa kanya, kahit pa isa raw ito sa mga opsyong legal na pinag-aaralan ni Lead Defense Counsel Retired Justice Serafin Cuevas. Isa sa mga kinonsidera ni dating Chief Justice Renato Corona sa kanyang desisyon ay ang iiwang marka nito sa mata ng publiko at sa ating kasaysayan. Ayaw raw niyang matandaan bilang punong maestrado na takaw sa pwesto. High ground na siya. Nakita niya kasi nilabas niya yung waiver niya. Ayaw niya maalala parang kapitoko siya dun sa posisyon. Sa ngayon nakakonfine pa rin sa The Medical City sa Pasig si Corona at di mo na tumututok sa balita para umiwas sa stress. Di pa nga raw nito malalamang dumarami na ang mga kongresistang kumagat sa hamon niyang pumirma ng waiver para mabuksan ang bank accounts kung di pa ito naikwento sa kanya ni Salvador. Ilang araw na lamang ay pwede na siya makauwi. At nakakausap naman na siya. I think he has improved. Pero binabantayan talaga doon yung puso eh. Sa ngayon di pa tiyak kung bibigyan si Corona ng retirement rights tulad ng mga mahistradong umaalis sa Korte Suprema sa pamamagitan ng pagre-retiro o pagbibitiyo sa pwesto. Sa mga nakagawi ang retirement right kasi, pinababaunan ng isang aalis sa Chief Justice ng memorabilia at pagpaparangal sa isang salo-salo. It also depends on the justice concerned. Like, I think Justice Florentino Feliciano, well, he did not retire from the court. He resigned because he joined the WTO in Geneva. But it was his decision to do away with any retirement or farewell ceremony. Ang co-terminus staff naman ni Corona, habang nag-aal sa balutan, abala na rin sa paghahanap ng mga opisina ang malilipatan. Para sa unang balita, Tina Panganiban Perez reporting. Taon-taon na lang sumasalubong sa mga estudyante tuwing pasukan ang kakulangan sa classroom. Kaya naman para masolusyonan ito, may ilang eskwelahan sa Quezon City ang magtatatlong shift ng klase. Sa ibang public school naman, pagkakasyahin ang hanggang sa 70 mag-aaral sa kada silid-aralan. Narito ang report ni Cesar Apolinario.
Madilim at nag-aapunan na ang marami pero pauwi pa lang ang mga mag-aaral ng third shift ng mga pampublikong eskwelahan. Kasabay ng pagkagat ng dilim ang pagtaas din ng peligro para sa mga batang pauwi sa kanilang mga tahanan. Kung susundin ang normal na haba ng klase para sa 3 shift, aabutin daw na hanggang alas 11 ng gabi ang huling klase sa Justice Cecilia Muñoz Palma High School sa Payatas, Quezon City. Kaya naman dito, 2 shift pa rin daw ang ipatutupad sa darating na pasukan. Kahit pa kasama sila sa mga paaralan sa Quezon City na pinayagang magkaroon ng 3 shift sa dami ng estudyanteng naka-enroll. Maraming mga bata dito, bagaman sila'y taga-Payatas lahat, ay naglalakad lang pauwi, no? Pagpasok at pag-uwi dahil una, walang pamasahe. Kung mayroon tayong panggabing klase, delikado, maaring magkaroon ng mga sakuna. Sa 2-shift system, hanggang alas 7 ng gabi lang daw mananatili sa compound ng panghapong estudyante. Yun nga lang, kumpara sa 3-shift system, mas marami ang bilang na estudyanteng kailangan nilang pagkasahin sa 30 nilang classroom. Kaya naman ang 18 sa 30 classroom nila hahatiin sa 2 at pagsisiksikan ng may 6 estudyante bawat section. Ang mga matitirang classroom na hindi hahatiin, paglalagyan naman ng 70 estudyante. Kapos din ang 30 silid-aralan ng San Diego Elementary School sa Barangay Batasan Hills para sa 6,000 nilang enrollees ngayong taon. Kaya para hindi rin mag-3 shift, hinati rin nila sa 2 ang 15 nilang classroom. Ang bawat dibisyon pagkakasayin ng 60 estudyante. Pero sa kinder kapos, hindi lang mga silid-aralan, kundi pati mga guro. Kaya 3 shifts pa rin sa antas na ito. Ang schedule po ng kinder ay from 6 to 9, then 9 to 12 at 12 to 3. So pagdating po ng 3 ay umuwi na po. Ang problema po ay una ay kulang ng guro at yung rooms ay pwede naman din na gawin nating paraan. Nakipag-usap na ang pamunuan ng eskwelahan sa barangay captain ng Batasan para gawa ng paraan ang kakulangan ng mga classroom. Pansamantalang ipahihiram ang compound sa barangay hall ng Batasan. Para sa unang balita, Cesar Apolinario reporting. Nauwi sa shootout ang paninita ng Antipolo Public Order and Safety sa isang tindero sa bangketa sa lungsod ng Antipolo. 3 ang patay sa insidente. Narito ang report ni Dano Tingkungko. Kuha ito sa loob ng Oliveros compound kung saan nagpalitan ng putok ang mga miyembro ng Antipolo SWAT at ang sidewalk vendor na si Serad Makaayong. Kitang-kita habang nakikipagbarilan sa suspect ang SWAT member na ito na nasa bubungan. Patay sa barilan si Makaayong. Bago ang palitan ng putok, binaril daw muna ni Makaayong ang nakaalitang tauhan ng Antipolo Public Order and Safety Department na si Marcelo Gamboa. Dead on arrival sa ospital si Gamboa dahil sa tama ng bala sa ulo. Ang pinagmulan daw ng engkwentro, nag-clearing kasi dyan yung sa post D, yung anti-vendor. Ngayon, umikot lang yung 2 back-to-back yung truck namin. Umikot. Wala namang hinuli. Sinita lang. Ngayon, yung si Marcelo Gamboa, bumalik. Magwi-withdraw ng pera. Tapos, nung pagbalik niya, may nakita siya nasa bangketa. Sinita niya. Tiyempo naman daw na may rumorondang mobil ng Antipolo Police. Nagkahabulan daw at humantong sa pinakadulo ng compound. Nung pinasusuko, ginamit na talaga ng mga pulis yung nila para pasukuin tong kaya lang, instead na sumuko, namaril pa. Tinamaan din ni Makaayong sa kanang mata ang police aide na si Antonio Hetajobe. Ayon sa nagpakilalang pinsan ng suspect, 2 taon na raw nagtitinda sa bangketa ang pinsan. Pero naubos daw ang 200,000 pesos nitong kinita sa pagbebenta ng lupa sa Iligan dahil sa pirmihang paninita sa kanya ng mga taga-Post D. May problema sa pera dahil sa yung puunan niya na naubos na. So yung nakuha niya sa lupa, ginawa niya puunan? Puunan dito. Unti-unti na ubus na dahil nahuli daw. Close yung commercial ng at saka pinapayagan daw siya na may-ari dyan. Tinanggi naman ito ng pinuno ng Antipolo Post D. Hindi daw nila alam kung ano ang pinagmula ng away ni Makaayong at Gamboa.
Actually, there's no schedule the clearing operation kasi yung clearing operation is a day-to-day basis. Well, yung tao namin going to from here pupunta ron sa bank kasi break time yan para kumuha ng kanyang sweldo sa ATM. May nasita. May sinita na siya because he is a personnel, a member of our OED, Ordinance Enforcement Division. Wala siya during that time. Para sa unang balita, Dano Tingkong, reporting.